Ang kwentong ating ibabahagi ngayong gabing ito ay tungkol sa isang binatilyong tubong tarlak na nakaranas ng kababalaghan na hindi niya akalaing harap-harapan niyang masisilayan. Ako po si Jom, 24 anyos. Taga-Tarlac po ako, Mr. J. Pablo. Ibabahagi ko lang po sana yung katakot-takot kong karanasan nung nakaraang taon lamang. Pero aminado pa rin po ako na hanggang ngayon tumatatak pa rin sa aking isipan ang gabing iyon. Nangyari ang lahat noong August 16, 2023. Saktong mag-aalas 9 na po iyon. Habang ako ay nakaparada sa aming terminal at nag-aantay ng magiging pasahero, lumapit sa akin ang isa kong kakilala sa aming barangay. "Oh, andito ka pa pala, Jom. Ikaw na lang ba?" Ika ni Tatay Rico sa akin. Sumagot naman ako sa kanyang tanong. Opo. Kailangan ko kasi makabiyahe pa. Kukulangin ang boundary ko." Nakangiti kong bigkas habang ako ay nakatitig kay Tatay Rico. Si Tatay Rico pala, Mr. J. Pablo, ay ang kaibigang punong barangay Tanod. Kadalasan po ay siya ang aking nakakausap sa tuwing kinailangan kong bumiyahe kahit sa 10 oras na ng gabi. Ganun ba? Teka, kanina ka pa ba dito? Baka gusto mo muna magkape. Hindi na po. Maya-maya naman po siguro may sasakay na. Uuwi na rin po ako at magpapahinga. Ika ko kay Tatay Rico habang determinado na may sasakay pa noong mga oras na iyon. Basta kung gusto mo ng kape, naroon lang ako sa barangay ha. Pasok ka lang. Teka, Yusi, baka gusto mo? Hindi na po. Hindi na po ako naggaganyan Salamat po, Tatay Rico. Sige. Nakangiting tugon ni Tatay Rico sa akin habang ito ay unti-unti nang papalayo sa aking tricycle. Lumipas ang 1 oras, saktong alas 10 na ng gabi. Iniisip ko nung mga puntong iyon na umuwi na lang dahil pahating gabi na rin. Dumungaw pa ako ng mga puntong iyon sa lugar kung nasaan si Tatay Rico at nagpaalam. "Tatay Rico, mauna na po ako. Mukhang maaalat ata ngayon Ika ko kay Tatay Rico habang ito ay nakangiti pa. Sige. Basta mag-ingat ka. Diretso na uwi. Huwag ka na magsakay ha." Ika ni Tatay Rico sa akin habang kumakaway ito sa akin na unti-unti nang papalayo sa terminal at barangay. Ilang minuto pa ang lumipas habang binabaybay ko ang malawak na kabukiran sa aming lugar. May naaninag ako sa di kalayuan. Isang dilag na may bitbit na sanggol. Napaisip ako at nag-aalala noong mga oras na iyon. Panandalian na rin ako huminto. Ha? 10 oras na ng gabi Naglalakad pa si ate. Wala siguro silang pamasahe, kaya napilitan na lang maglakad. Ika ko sa aking sarili. Muli kong pinaandar ang tricycle ng dahan-dahan papunta sa aking nakitang dilag. Maya-maya pa, naabutan ko na sila. Dali-dali ko silang hinintuan. Sakto din na huminto sila. Mawalang galang na po. Gabi na po Saan po kayo paparoon? Ika ko na may halong pag-aalala sa dalawa. Sumagot naman ito ng mahinahon. Magandang gabi din po. Papunta po kami sa bahay ng aming kamag-anak doon sa kabilang baryo. Ganun ba? Teka. Ako pala si Jom. Sakto pauwi na rin ako. Diyan ba sa susunod na baryo kayo pupunta? Opo. Diyan nga po. Sagot ng dilag habang ito ay nakatitig sa akin. Sakto pala. Taga doon din ako.
Sabay na po kayo sa akin. Hindi ko na po kayo sisingilin. Libre ko na. Gabi na rin po kasi. Baka mapano po kayo ng anak mo. Ika ko na may paanyaya sa dilag. Sumagot naman ito at nagpasalamat. Nakakahiya naman po. Ako po pala si Lisa. Nice to meet you po. Ito naman po anak ko na si Lucas. Ika nito habang nakangiti sa akin. Maya-maya pa, sumakay na ang dalawa sa aking tricycle. Dahan-dahan ko na rin pinatakbo ito upang makarating kami sa aming paruruunan. Makalipas ang 10 minuto naming pagbiyahe, mga ilang kilometro na lang ang layo upang makarating namin sa aming baryo. Naisipan kong magtanong kay Lisa. Lisa, wag ka sana magagalit ha. Nasaan po pala yung tatay ni Lucas? Yumuko lamang ito at tumahimik. Pasensya na. Pasensya na, natanong ko pa. Maya-maya pa, kinalabit ako nito. Sandali lang po. Pwede po ba pakito muna yung tricycle? Ika nito sa akin. Dali-dali ko naman itinabi ang tricycle ko sa gilid ng daan, malapit sa naglalakihang kapunuan. Maya-maya pa, lumabas si Lisa. Dala-dala ang sanggol na si Lucas. Lisa, pasensya na sa tanong ko. Pasensya na talaga. Ika ko na may halong pagsisisi sa pagtatanong ng masilan na katanungan. Unti-unti naman itong naglalakad papunta sa malalaking kapunuan. Bumaba na rin ako ng mga puntong iyon sa tricycle para puntahan sila dahil naisip kong may mali talaga akong nagawa. Ngunit habang ako ay unti-unting papalapit sa kanila, biglang umihip ang malakas na hangin. Lisa, okay lang ba kayo? Patanong ko sa dilag na si Lisa habang nakatalikod at nakatayo lamang ito. Ayos lang kami. Ayos lang. Ika nito sa akin, kasabay ng mga halakhak na nakakakilabot. Natigilan naman ako ng mga puntong iyon. Lisa, tara na at maghahating gabi na. Mukhang uulan pa nga ata oh. Ika ko habang nangangatog ako ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, bigla itong lumingon. Nagulat ako sa aking mga nasilayan. Yung kaninang maaliwalas na mukha ni Lisa ay naging kakaiba. Matatalas ang mga ngipin, nagkukulay pula ang mga mata at nagbago ang kulay ng balat nito. Sa sobrang gulat ko, napaupo ako sa takot. Hindi ko din napigilan ang sarili ko kaya naihi na rin ako sa salawal ko. Gusto namin tikman ang laman mo. Tama ba, Baby Lucas? Ika ni Lisa habang naglalaway na ito at lumalabas ang mahaba nitong dila. Agad naman akong napalingon sa sanggol na si Lucas. Kitang-kita ko rin Mr. J. Pablo, ang sanggol na si Lucas ay isa ding aswang. Dali-dali nila akong sinunggaban. Kasabay noon ang pagkagat nila sa aking braso at dibdib. Halos tumagas na at umaapaw ang dugo sa aking katawan. Dali-dali kong tinabig ang dalawa. Sabay noon ang pagtakbo ko ng mabilis papunta sa aking tricycle. Susunod pa sana ang dalawa. Mabuti na lang napatakbo ko na ang tricycle. Inaaninag ko pa ang dalawa sa side mirror habang unti-unti akong papalayo.
Sa sobrang takot ko ng mga oras na iyon, halos tinakbo ko lang ang natitirang kilometro ng walang pang 15 minutos. Agad naman akong nalunasan ng mga kamag-anak ko nung ako ay makarating. Gulat na gulat din ang mga ito. Ikinuwento ko ang nangyari sa akin. Halos balisa pa nga ako magkwento sa kanila. Maya-maya pa, dumating din sa aming bahay ang punong barangay na si Tatay Rico. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat. Ika pa nito na madalas daw na mangyari iyon. Hindi din daw nila matukoy kung taga rito lang ito at sa mga kalapit barangay. Mabuti na lang daw at ligtas ako at nabuhay. Dahil ang mga nakaraang ulat daw sa pag-atake nito ay nadadatna na lang na wala ng buhay. Mr. J. Pablo, sa lumipas na ilang buwan, tatak pa rin ito sa akin. Hindi na din ako nagpapasada ng tricycle, lalo na't magagabi na. Wala na rin akong nabalitaang muling pag-atake ng mga mag-inang aswang na iyon. Pero ang hindi mawawala ay ang marka at piklat ng natamo ko sa pag-atake sa akin na mag-inang aswang.